So good day everyone. My name is Noemi D. Rosete from BSN Math 3A. So today we're going to talk about my geometric model called Rising Sun Geometric Model. So we need to do is to show that our geometric model forms a group structure. So sa front ng ating geometric model, meron tayong mga elements na J, star, 16, colon, 3, and H, and O. Sa likod naman ng ating geometric model, we have G, L, A, U, R, F, C, and E. So sa front ng geometric model natin is gagamit tayo ng rotation. We have 360 degree and 45 degrees, 90 degrees, 135 degrees, 180 degrees, 225 degrees, 270 degrees, 315 degrees. And dito naman sa likod ng ating geometric model, we have the line symmetry. So yung green broken line represents the vertical axis, and yung yellow broken line is our horizontal axis, and yung ating blue broken line is our left diagonal, and yung purple broken line natin is our right diagonal. So ito yung mga moves natin. So yung J natin is do natin. So pakita natin yung maayos. Wait, ko. Ayan. Yung J natin is do natin, sabi niya. And yung O natin is represent rotating 45 degrees. Ayan. 45 degrees. And yung H natin daw is turning 90 degrees. Ayan. Sorry. Ayan. And N is turn 135 degrees clockwise. Ayan. Sorry. And, yan. And yung 3 naman natin is turn 180 degrees clockwise. Puro clockwise. And yung colon naman natin is turn 225 degrees. Ito. And yung 16 natin is turn 270 degrees. Ito. And yung star natin is turn 315 degrees. Ayan. So, ganun yung rotation natin sa front ng geometric model natin. And next, we have ito naman yung rotation. So, sabi dyan, yung G is rotation about vertical axis. So, ito yon. Yung, pag in-rotate natin yung geometric model natin into vertical axis, ito yung magiging itsura niya sa likod. And sabi dyan, yung R daw is yung ating rotation about horizontal axis. So, pag gumawa tayo ng horizontal axis dun sa ating sa front ng ating geometric model, ito yung magiging itsura niya. Ito. And sabi naman doon, yung A daw natin is pag ginawa naman natin yung rotation about left diagonal dun sa front ng ating geometric model is ito yung magiging mukha natin. And sabi dyan yung C equal naman kung yung rotation naman about right diagonal. So pag gumawa tayo ng right diagonal doon sa front ng ating geometric model is makakakuha, ito yung magiging mukha niya. Itong C yan. C. And sabi dyan yung next is rotation about vertical axis. O balik tayo sa vertical axis. Ito yung face ng vertical axis natin kanina, di ba? And sabi niya, turn 45 degree. Ayan. So, ito yung magiging itsura ng E natin. And sabi naman ulit doon sa F is rotation about vertical axis. So, ito yung vertical axis natin, yung face ng vertical axis natin kanina. And sabi niya naman, turn 135 degrees clockwise. So, ikot lang natin siya ulit ng 135 degrees. Yan. So, ito yung magiging itsura ng F natin. And sabi ulit dyan, rotation about vertical axis o left, and rotate naman daw 225 degree clockwise. So, 225 degree.
And next, we have rotation about vertical axis ulit. And rotate naman daw 315 degree clockwise. So, ganun lang ulit. I-rotate natin siya ng 135 degree clockwise. So, ito yung magiging itsura niya. Now, let's use natin yung mga moves natin. So, gamitin natin siya. So, sabi dyan, sa example natin, is J star N. So, yung J natin is do nothing. So, ito lang yung magiging itsura ng ating model. And sabi dyan, star N. So, N is turn 135 degrees. So, yun lang. Ito-turn natin siya 135 degrees. So, yung magiging sagot natin is also N. Next, we have, balik natin sa original yung ating geometric model. So, next we have H is turn 90 degrees. So, yung H natin, ito-turn lang natin siya. Ayan, 90 degrees. Then, sabi niya, 3. So, turn ulit ng 130 degrees. 180 degrees, should say. Yan. So, ang magiging sagot natin is 16. Kasi, ito yung magiging itsura ng ating model. So, balik ulit tayo sa ating original. So, dito naman we have G is yung rotation about vertical axis. So, pag in-rotate natin tong ating geometric model is ito yung magiging itsura niya. Rotate natin ng about vertical axis. So, ito yung magiging itsura niya ulit. Then, rotate daw siya ng 180 degrees. So, rotate natin siya 180 degrees. So, we have R. Result is R. So, ganun lang yung gagawin natin sa ating rotation. So, next, yan. So, nirecord natin yung all possible combination ng ating mga rotation. So, ito na siya yung table natin. So, you can see J star J is J, and O star J is O, and H star O, and ganun. So, yung kanina, balikan natin kung tama tayo. J star N. Sabi dyan, J star N is N, so tama tayo. Then, H star 3, yun natin. J star 3, sorry, H pala, H. H star 3, H star 3 is 16, so tama tayo. And G star 3 is R daw. Tignan natin. G star 3 is R. So, tama tayo. So, next is, we have to check nga, di ba, kung ito ay, itong ating geometric model is isa ba siyang group structure. So, yan. So, tignan muna natin. Sa group structure is kailangan nasa-satisfy niya yung closed, associativity, and dapat yung identity ay nag-exist, and all of the elements have an inverse. So, tignan muna natin kung close ba itong ating table. So, as you can see, close naman siya dahil lahat ng nag-end up tayo, yung mga na-obtain nating result is nandoon siya sa mga elements natin. Nandito siya sa mga elements natin. So, ganun. Ibig sabihin, close yung ating table. So, next, we have checking for associativity. So, for checking for associativity is kailangan nating i-turn yung ating table into 180 degrees. So, if we turn yung table natin ng 180 degrees, is ito yung magiging itsura niya. And now, hindi lang tayo natatapos doon. So, kailangan natin ding i-arrange itong column niya based dun sa original table natin. So, we need to interchange yung mga columns. So, si J, pupunta natin dito.
sorry, si J is mag-stay diyan pala, and si O is pupunta natin dito, si H pupunta natin dito, si Eti pupunta natin dito, ah, para maging katulad niya yung sa original table natin. So 'pag in-interchange natin siya, ito yung magiging 'pag in-interchange natin yung column is ito yung magiging result. So hindi pa tayo natatapos dun kasi hindi pa maayos yung mga rows natin. So gagawin din natin siyang ganito ulit. I-interchange natin siya ulit based dun sa arrangement ng table natin na original na. So yan, si O dapat ipupunta natin siya dito, si H ipupunta natin dito, yan, and so on and so forth. So 'pag in-interchange natin siya, ito yung magiging result. So as you can see, 'pag kinompare mo siya dun sa original table natin and itong na-interchange natin at yung ni-rotate natin na table is magiging magkamukha sila. Okay, balikan natin. Yan, ito yung table natin na nauna. As you can see, ganyan. 3 is pa-diagonal, 16 pa-diagonal din, and yung, so correction lang pala dito yung, greater than na symbol dito is represent yung star. So kasi sa Excel is hindi, mahirap mag-input ng star, so ginawa ko na lang siyang greater than. So yan, yung star star is pa-diagonal din, and yung J pa-diagonal. Yan, so tignan natin dun sa nagawa natin to check for associativity. So as you can see, parehas sila or magkamukha. So ibig sabihin, yung ating, geometric model is also associative. So next, we have to check if, sabi nga sa group, kailangan may identity element. So yes, meron siyang identity element which is J. As you can see dito sa table natin na original, wait, balikan natin, yan. As you can see dito sa original table natin, J, 'di ba yung identity is dapat 'pag, pinair mo siya sa isang element is yung magiging result is yung element na pinair mo sa kanya. So J star J is J. So J star O is O. Yan. So J star H is H. Also, as you can see, yung nagiging result is yung sa sarili niya lang. Yan. So ibig sabihin, yung identity element natin is letter J. And next, we have to check kung may inverse ba lahat ng element. So to determine kung may inverse yung lahat ng element natin is, tingnan natin. So hanapin lang natin si J sa mga row and titingin tayo dun sa ating mga sa taas niya. Kung ano yung, letter na nandun or number, siya yung inverse niya. So J, ang inverse niya is J. So ang O, hanapin lang natin kung saan yung nag-end up yung J. So dito. And yung J, so yung O, ang kanyang inverse is yung star. And yung H, hanapin lang natin ulit si J. Ito si J. And yung sa taas is 16. Ibig sabihin, si H, ang inverse niya is 16. And yung N, hanapin lang ulit natin si J. And si J, tignan natin sa taas. So ang inverse niya is, yung colon. And yung 3, hanapin lang ulit natin si J. Ito si J. And yung sa taas niya is 3. So yung inverse ni 3 ay yung sarili niya din. So ganun lang. So dahil nga lahat naman ng elements natin ay may, inverse, ibig sabihin nun, ang, geometric model natin is, a group. So we can conclude now na itong geometric model natin is a group because nga nasa-satisfy nga yung mga condition. So it is closed, it is associative, and it has identity element, and lahat ng element natin ay may inverse. So yun lang po. Thank you.